kami dito kasi slopey yung portion namin dito location. Sa akin, sorte kami kasi maliit lang yung gastos namin. Makapag-itik na kami sa building. Kasi kung katulad ninyo, 20, malaking gastos talaga. Pero sa amin dito sir, yung cost ko dito is 350 pesos lang per head 350 pesos. Oh, pesos. Pero sa hangay type siguro abot ng 800 pesos. Diba? Wala yung patay boss? Ano yung patay mo kan? Pareho lang. May open air. Oh, wala dito. Ito yung lapag-type. Lapag-type lang. Doon sila nangingitlog gabi sa city. So, paano yung water system mo? Ano lang, deep well. Doon. Ganyan din yung ginawa ko boss. Deep well? Oo. Dito, hanggang dyan sa bodega mo, ilog na. Pero naglagay ako dito ng tangke para malakas ang pressure doon sa... So lumabit ka pa rin ng kuryente? Oo, may kuryente talaga. May water pump ako. Yung poultry namin, dito ang bahay namin, hanggang doon sa Purok, yung poultry. Ilang heads kayo? 1,300 yung order ko dito. Nangingitlog na? Hindi, ngayon pa lang ako magbayad. Magano pa ako sa inyo eh. Okay. Naka-build na ka? May ano na. Naka-building na. Siguro mga 95% ako sa labas. Sakto lang din sabi ni boss na gano'n man bago namin nabibigay. Mga furnace namin. Doon tayo? Maayong adlaw, Sunis, Visayas, Mindanao guys. Ako na po ni Mr. Leo Songkip, ang inyong idol sa pag-iitik. Kining video ka para na po sa inyo ha. Guys, kung nakita ninyo itong akong video, kini sa akong likod, mao ni karon ang amo ang breeder farm na po diri sa kining Kalinan, Davao City. Next ni sa katong isa ka episode, isa ka farm na to, ang tagiyagyan po na ni si Bahaya. Ang kadtong design nga na dito sa among phase 1, yang phase 1 nga itikan, idala niya diri ang design. O makita ninyo ron akong utulon ng video. O so law po po nakasubscribe sa tong channel, please like and subscribe para magubon-uban ta sa video nga akong himuon. Okay, so thank you. So ani lang, tanawan lang ninyo ni guys ang iyahang iyahang setup. So, may bathtub, swimming pool, at saka yung maliit na kanal, naka-piling yun yung inuman. Okay, inuman yun. Since yung lugar dito, slope, pinabakan po ng mga stone, crack stone, yung malalaki. Tapos sa ilalim yan guys, sa crack stone, may ano yan siya,
drainage dito. Okay, centralized po yan dito. So, kung mag-ulan, yung ipot kusang ma-wash out because ano na siya, nakagraba. Okay? Pwede siyang i-drain. Okay? Pwedeng i-drain nyo po to. Araw-araw papalitan po ng tubig. At dyan, araw-araw po. Tapos, naka-steel matting. Yung sa taas naman, kailangan po meron po siyang shade para hindi po mainit ang tubig. Dito po sa Barangay Tamayong, sobrang lamig po dito. No? Yung elevation dito nasa 1,200 above the sea level. So medyo malamig-lamig po. Kaya ito po yung setup. So guys, yung mga itik na dyan, nakalabas, dyan po sila pag araw lang. Pagkahapon, tuwing gabi, papasok na naman sila doon sa loob. No? So yung kulungan na yun. Medyo ano yun, nakababa yun ng mga 4 feet yun. May rampan ng ganon. Kung mapipicture out nyo, papasok doon sa bahay na yun. Okay? Yung bahay na yun. Doon po sila mangingitlog. So, wala na po doon painuman. Wala nang tubig doon. Lahat. Wala na. Yung activity nila buong ang araw, dito na lahat. Pero yung paggabi, iba na. Wala na. Ang activity nila yung labing-labing, dito yun mangyayari pagkaaraw. Okay? Swimming, kain, tapos labing-labing. Oh. Tapos doon sila maglilihi ng white gold. Ayun na yun. So question sir, meron ba siyang ilaw? Wala pong ilaw na doon. Depende po kasi yan sa pagsanay po sa mga itik. Kung nasanay siyang ganitong sit-up, okay, okay rin. Basta kahit mainit konti, basta wala lang tubig na stagnant, wala na po siyang problema. Tingnan niyo po ang ganda ng itik. Diba? So yan po guys. Dito po yan sa barangay. Source ng tubig, source ng water, deep well. Okay, nagpa-satellite ni siya guys para makita ang source ng tubig, deep well ni. Ongoing na naman ang construction. Ito na yung pinaka-base. Water, may drainage dito. Naman yun, ganun kalaki ang tinambak guys. Yan. Layout. Kung saan kadako ni nga room? 35? 35 anak niya andiri. 20. 35 feet. Nya 20 30 by 20. 35 by 20. Unsa na nga graba? Ha? Crack stone. Okay guys, crack stone. Pwede magsalo dito? Salita. Sini ha. Lata. Naman yung itik ko, dili man din siya, ano? Dili man siya idlas, no? Oh. Idlas, oh.
Gani oh. Unsa ni diri? Raisan para sa ano na. Para sa tindiran niya para dili malapok. Di trial siya ba? So kuan na ni. Trial siya. Trial ni. Dari ang iyang rampa na diri sa musaka, simentado ni. Gipailingan no. Nya saka sila. Diri sa mga itlog. Dito na exit dito para sa pikas kuan na pod. Room. Dito pod magkuha og itlog. Sulod. Okay. Ito naman ninyong tubig sustaining. Yan o. Naka-deep. Yung tumatagas lang no. Ng konti-konti. Pa-konti-konti. Yan. 1, 7, 8. Sobrang dali lang i-maintain nito guys oh. Kasi hindi siya maputik. Ganda ng pagka-set up dito. Tayo, sa gitna naman may durian. Bali ang source ng tubig dito guys, deep well, doon po sa taas. Yan po sa taas. Yan. Ang lalim nito, tingnan nyo. Ang lalim naman nito, parang 4 feet lang yung kanal na to. 4 feet, 1 feet lang, no? Isang roller lang, yan o. Yan, simpleng siyang hindi masyadong magasto pero hindi din siya madaling masira ang building. Coco lumber nga lang doon sa loob. Yung A-house niya, coco lumber lang. But take note guys ha, hindi ito pwede sa mainit na lugar. Yan. Yan. Sa Barangay Tamayong, Davao City. It's me, Lisong Kip from Davao City. Please like and subscribe. Bye bye guys.